Dalawang patay na isda ang naglutangan sa isang pantalan sa Volos, Greece. Ayon sa mga otoridad, namatay ang mga isda matapos silang mawala sa kanilang nakasanayang freshwater habitat. Ang itinuturong sanhi niyan ang nagdaang storm Daniel doon na sinasabing pinaka mapaminsalang bagyo sa Greece. Iniutos na ng mga otoridad doon na imbestigahan ang insidente. Nahuli ka magpagtangay sa isang bisikleta sa Binangonan, Rizal. Ang lalaki na sa video, napagalamang sangkot din daw sa serye ng nakawan sa lugar. Balita hatid ni EJ Gomez, exclusive. Sa kuha ng CCTV, kita ang lalaking ito na nakaharap sa mga nakaparadang bike sa isang bahay sa Barangay Darangan, Binangonan, Rizal, pasado alas 11 ng umaga nitong Lunes. Animoy bumibili ng bike ang lalaki habang nakatingin sa tatlong nakaparadang bike. Chinek niya ang mga pedal. Maya-maya, sinakyan na niya ang isa sa mga ito at saka sumibat. Dumulog sa mga otoridad ang may-ari ng bike at agad nahuli ang sospek. Ang 23 anyos na lalaki, residente ng Barangay Darangan na sangkot umano sa maraming insidente ng pagnanakaw sa lugar. Nito lang nakaraang buwan, sa pool sa CCTV ang pagnanakaw niya ng wallet na may lamang mahigit 5,000 piso. Lumapit ang lalaki sa motor, kinuha ang nakapatong na bag, saka gumilid para tingnan ang laman nito. Binalik ng sospek ang bag pero ang wallet dala na niya sa kanyang pag-alis. Nang i-review ang CCTV, nakita niya, sabi niya, ate, ito, sino to, kilala niyo ba to? Tapos ayun nga, pagkakita pa lang namin, alam na agad namin na siya na. Siya yung laging, nagnanakaw dito. Laging siya yung number 1 na nababalita dito. Unang-una, hindi niya inaamin, pero pag nakita na niya sa may kopya sa o may CCTV na siya, saka lang siya aamin. Ilang beses na. Kaya sakit sa ulo talaga yan. mayroon ding insidente ng pagnanakaw ng lalaki sa isang walker ng kanyang kapitbahay. May eksena ring sumampa pa siya sa isang bahay para nakawin umano ang nakakabit na CCTV. Ilan pa raw sa nakaw items ay ang mga grinder, laptop at mga kable ng kuryente. Yung mga nananakaw niya, binibenta niya yun sa mga kaibigan niya or sino-sino. At binibenta niya yun sa mga mababang halaga. Kagaya nung mountain bike na nanakaw niya, nabenta niya yun ng 500 pesos. Pinapang scatter niya or pinapang droga. Kasalukuyang pinoproseso ang mga ihahaing reklamo laban sa sospek. Tumagi siyang magbigay ng pahayag. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patungkol naman sa Mpox cases sa bansa, kausapin po natin si Health Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng DOH. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Okay, nagsimula na ho ba ang contact tracing sa dalawang bagong kaso ng Mpox, si Mpox case number 13 at 14? Yes, Connie, meron na tayong ongoing contact tracing for case 13 and case 14. Si case 13, meron tayong dalawa na close contacts na identified, asymptomatic, wala silang simptomas. Tapos si case 14 natin ay 4 yung na-identify na close contact. Wala rin silang mga simptomas to date at patuloy ang monitoring natin sa kanila. Okay, sa ngayon po, ang ano na yung estado ni Mpox case number 10, 11, and 12? Gumaling na ho ba sila? Ang lahat po ng ating kaso na active, no, ating 5 kaso ay gumagaling. Iba-ibang lugar lang po. Si case 11 at si case 12 ay parehong nasa ospital, magkahiwalay na ospital dahil meron silang mga ibang kondisyon, no. Hindi lang natin ma-disclose for privacy, pero ito ay mga kondisyon maliban sa Mpox. Pero yung Mpox nila ay gumagaling. Si case number 12, 13 at 14, silang tatlo yung mga pinayagang makauwi sa bahay. Home isolation, gumagaling rin. Maximum lang siguro around mga 2 to 4 weeks, depende kung gaano katagal bago matuyo yung kanilang mga butlig sa balat. Sa usapin po ng bakuna, napag-uusapan na po ba yung procurement nito kung sakali? Sabi nga ho, 2,000 ho ba ang inyong initial na hinihingi?
Yes, sa usapin ng bakuna, ating tinitingnan yung bakunang tinatawag na Jynneos, JYNNEOS. Yan po yung bakuna na gagamitin. Bagamat ngayon kasi, Connie, ang international strategy is ibuhos muna ang bakuna doon sa Africa, sa Democratic Republic of the Congo, kung nasaan napaka-intense ng hawaan. No? So pagka nag-iba na yung strategy, nakapila tayo ay nagre-request ng 2,000 na doses itong Jynneos vaccine. Kung paano yung exactong paraan na kung ito ba ay procurement or donation, may possibility na baka maging donation siya, depende kung anong availability at anong source. We will see to it na makakuha tayo. Okay, pero ano ho ba ang talagang dapat gawin para hindi ho magkahawaan kapag may MPAX? Magandang tanong yan, Connie, at ito na rin yung assurance natin na ang MPOX ay ibang-iba sa COVID-19. Kung sa COVID-19, ang pinaka sinasabi natin is magsuot ng mask, social distancing, di ba? Yan yung mga familiar. Dito sa MPOX, dapat iwas tayo sa dikit-dikit, iwas tayo sa balat sa balat. Ang hawaan ng MPOX ay close, intimate physical contact, both sexual and non-sexual, no? Sa pakikipagtalik o kaya kahit hindi nagtatalik. Ang mahalaga is huwag tayo magdikit-dikit ng balat. Practical advice, pag tayo ho ay namamasahe, sa tren, sa jeep, magsuot ho muna ng long sleeves o kaya ng jacket o kaya yung mga forearm warmer, yung nakatakip, para yung balat natin hindi dumidikit. Huwag muna magpalda, huwag muna mag-shorts, mas maganda nakapantalon para hindi rin nagdidikit yung ating mga binti. Kung kailangan maglapit ang muka, kuya rin nagbubulungan o kaya nagbarbero ka, nagugupit ka ng patilya, lumalapit ka dun sa ginugupitan mo, magsuot ho ng face mask para hindi tayo maghihingahan kasi dun lang pwede siyang tumakbo sa hingahan. I see. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming mga tips na yan at impormasyon. DOH Maraming Assistant salamat. Secretary Albert Domingo. Thank you po. Dahil umano sa away sa lupa, patay ang isang lalaki sa San Dionisio, Iloilo matapos pagbabarili ng kanyang tiyuhin. Sa Cebu naman, inaresto ng mga otoridad ang isang punong barangay dahil sa pamemeke umano ng mga dokumento. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. You have the right to remain silent. Anything you say can be used and may be used against you in the court of law. Inaresto ng NBI at ng BIR ang isang punong barangay sa Naga, Cebu dahil sa pamimiki umano ng Deed of Absolute Sale ng lupa at Certificate Authorizing Registration. Sa video ng NBI, hawak pa ng suspect ang mga peking dokumento. Ang mga dokumento gagamitin sa paglilipat umano ng pangalan sa isang titulo ng lupa sa bayan ng Mualboal sa kanyang namayapang ina. Una na nahuli ng NBI ang dalawang niyang tauhan na nagproseso ng mga peking dokumento. 2 counts of violation of falsification of public documents, Article 172 in relation to Article 171 in relation to the Cybercrime Law, Republic Act 10175, as well as the National Internal Revenue Code. Ipinakita ng BIR kung paano nila nalaman na peking dokumento ang ipinakita ng suspect gamit ang ultraviolet light. Maharap din sa kasong paglabag sa anti-graft ang suspect. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan na pahayag ang suspect pero tumanggi itong humarap sa kamera. Bistado ng mga otoridad ang ilang motorista ang gumagamit ng peking driver's license sa Cebu. Kabilang dito ang isang motoristang sinita dahil sa paglabag sa traffic sign pero agad tumakas at iniwan ang lisensya. Nang i-verify ng LTO na pagkalamang peke ang lisensya. Confirm ni siya nga fake so kanang it validates our kuan nga nganong niikyas ni siya kay gawas nga iyahang rehistro is kuan kining iyang rehistro is expired kuan sad fake sad iyang license. Ngayong buwan lang 4 na peking driver's license ang nakumpiska sa mga nahuling motorista. Sa lungsod ng Mandaue, mayroong 3,000 pesos na multa para sa mapapatunayang gumagamit ng peking driver's license. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa San Dionisio, Iloilo. Suspect sa krimen ang kanyang tiyuhin. Ayon sa San Dionisio Police, may pinagtalunan ang dalawa bago ang pamamaril. Matagal na umanong may alitan ang magtiyuhin na konektado sa away sa lupa. Naristo na ang suspect. Natakot umano siya kaya mabilis na tumakas matapos barilin ang pamangkin.
Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's official, certified K-Puso na si South Korean actor Kim Jisoo matapos pumirma ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Warm welcome ang sumalubong kay Oppa Jisoo sa kanyang contract signing. Present sa contract signing sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at ang co-manager ni Jisoo na si Kathleen Digo, Universal Records Managing Director and Galaxy Management and Entertainment President. Co-manage din si Jisoo ng S-How Ltd sa Korea. Dumalo rin si GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Razonable. Bumida ang Korean heartthrob sa hit K-dramas gaya ng Moon Lovers, Scarlet Heart Reo at Strong Girl Bong Soon. Napanood din siya sa kapuso action drama series na Black Rider at napapanood ngayon sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. Chika ni Jisoo sa inyong kumare, looking forward siya na makatrabaho si Ruru Madrid at Barbie Forteza. I'm really deeply honored to share this new milestone in my acting career and signing with Sparkle GMA. I'm eager to work on with GMA. We're very happy to have him with us, with GMA and Sparkle. I think he will add another level to Sparkle, and also we know his skills and talents, and I'm happy that he will now share it with the Filipino people. And I hope na abangan ang lahat ng kanyang projects dito sa GMA. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.